Diyan ka to. Narana mo si Dr. Rin. So ayan mga kababayan, nandito na nakapagpile ng kaso si Attorney Jamie Bondoc mga kababayan dito po sa Ombudsman. Ayan. Si Attorney Topacio at si Kong Pantaleon Alvarez mga kababayan. So ayan na po ang mga nagpile ng kaso po kay Martin Romualdez mga kababayan at sa dalawa pong kongresista. Ayan. Okay, meron time. Ma'am. Yung papel, pangawala pa sir. Sir, yung papel. Pero ano oras ko nalaman? Kung papel. Anong oras? Nalaman ba? Kami naman sa likod o. Tingnan lang. Sari papel tapos sa file. Hindi ko lang nakita yun. Sir, pero may nag-reach out po sa aid. May nag-reach out for your signature. Wala. Hawak niyo ba tayo? Sir, Salamat po. okay dito ko. To wrap their heads around that kind of figure na isisingin. Oh, grabe naman yon. Ngayon lang sa pagkakaalam ko na nagkaroon ng ganito. Usually ang insertion, wala sa BICAM, nilalagyan pero may fixed amount. Ngayon lang ako nakakita ng insertion na zero, bahala ka sa buhay mo kung anong ilagay mong amount. Parang nag-issue ng blank check ang gobyerno natin sa paggastos nitong mga appropriations nito. And ito na pala sa speaker. Tapusin ko lang yung sentence mo. And Congress is supposed to be the guardian, the safekeeper of the public purse. Ano nangyari? Kamote. For ordinary Filipinos, para mas maintindihan nila ano yung itsura nito on the ground pag ito'y natuloy, itong budget na ito. Well, makikita natin that there will be expenditures of public funds na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi inaprubahan ng BICAM. Isiningit, hindi lang, ito isang panliling lang, hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, ngunit sa ating Pangulo kung talagang hindi niya alam na may insertions. Kung alam niya, well, then he has to answer for that. Anong also. Tingin mo? Alam niya o hindi niya alam? I don't want to, I always presume good faith. Alam mo naman ako, I always want to give the President the benefit of the doubt, although I doubt the benefit. All of you are giving him the benefit of the doubt. You don't think that the President is involved in this? Unless I see any evidence. Seriously, I'm willing to impute good faith to him because good faith is always presumed. Okay. Alright. Thank you. Attorney Jamie Bondoc po, ano masasabi po ninyo? Reaction lang po ninyo sa mga magsasabi na kayo po ay malapit na kaalyado ni Pangulong Duterte at member po kayo ng PDP. So, ano naman ngayon? Bilang Yan ang sagot. Kaibigan ko siya. Pero hindi po lahat tayo, porque may kaibigan, kikilingan na natin kung sila mali o tama. Pero in this case, wala po itong kinalaman kay Pangulong Duterte. Ito po ay may kinalaman sa Republic of the Philippines versus the person's name. May ginawa po silang krimen. At ang biktima, taong bayan. Sa tinatanong po ni Doc Badoy kanina, ano magiging itsura ito on the ground kung makalusot? Yun na nga masakit. Palagay ko hindi natin makalata. Kasi puro mga agriculture, irrigation, hindi natin makikita kung paano nawala yung 241 billion. We will not feel it. Kaya nga nila pinaglalaban ngayon sana mailusot, kaya pinirmahan ng December 30, kaya sinusubukang bilisan ng ganyan, para nga hindi na natin maramdaman pag naipasa na. Kaya po namin pinipigilan. how about kay Congressman Alvarez? Opo. Ano rin po ang inyong reaksyon tungkol doon kasi bilang politiko rin po kayo? Well, ang reaction ko,
ito nga, nag-file ako ng criminal case. Kasi yun lang yung, mahirap naman yung magsasalita ka lang. Wala ka namang ginawa, di ba? Kaya kami, nakapag-desisyon kami na file ng criminal case bilang reaksyon namin sa krimen na ginawa nila. Dahil ito matatawag natin karumal-dumal talaga. Sa buong buhay ko ngayon ko lang nakita na merong ganito kawalang hiya na gumawa ng krimen. Harap-harapan talaga. Sa tingin po ninyo, anong inaasahan ninyong tapabot po ba sa inyo? Pwede Well, sa akin naman, nagdasal na lang na sana mag-decision on the merits. No, yung mga gobyerno na mayroong jurisdiction dito. Decision on the merits lang, okay na tayo doon. Malaki po ang tiwala namin sa ombudsman na patas itong didinggin kaso na to. And hindi po in favor of any side, but in favor of what is right and in favor of the Philippine people. Naniniwala po kami sa ombudsman. Okay na. Busbad, anong? Well, for the record ulit, ano po yung mga sinampan yung kaso? Asan si Atty. Topacio? Very briefly, ito falsification of legislative documents. Dahil nga yung mga blanco, nagkaroon ng laman. Article 170 sa Revised Penal Code. Tapos, nung inaral pa namin, nakita namin na may violations ng RA 3019. No? Yung anti-graft natin na law, particularly Section 3E, alam na alam yan nila Atty. Trixie, kung saan nagkaroon ng undue injury sa gobyerno. Napakalaki ng injury. Na-injure na ba kayo ng 241 billion? Ganun po kalaki ang injury. And, presumably, undue advantage to some persons. Yan po ang Section 3E ng RA 3019. Alap lang. Bukod po dito sa pagsampa niyo sa ombudsman, mayroon po bang doon sa Quezon City RTC? Di po. Nung una po kasi ang balak namin mag-file sa prosecutor's office. Pero since meron pong concurrent jurisdiction ng ombudsman at what they call primary jurisdiction na kasi may 3019 na 3019 na minabuti na po namin na to give due respect to the office of the ombudsman dahil talaga namang this falls squarely under their jurisdiction. Last question. Last question. Question. Wala na? Maraming salamat po. Salamat po.